Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Oo. So nag-eksperimento tayo nag-adjust tayo ng schedule. We're trying to do a much earlier schedule para ma-accommodate din natin yung iba nating audience na panghapon. Na hindi pala kaya ng pang madaling araw. At saka lahat ng klase ko ngayon is most of them are on weekends eh. So pinag-iisipan ko rin kung ano yung gagawin ko sa PS sa Pinasabat every Saturday kasi may klase na nga ako ng Sabado ulit. Oo. So ewan ko lang, depende na. Bahala na kung ano mangyari. Bahala na kung ano mangyari, guys. Oo, basta magpapatuloy lang tayo ng ating pagla-live, magpapatuloy tayo sa ating tawag dito, pagbabalangkas ng current events, at kung ano-ano pa mga ganap. Okay, wait lang. Shoutout muna tayo, guys, bago tayo magpatuloy. Shoutout muna tayo. Okay, sana. Slow mode, where are you? Ayan. Save. Okay. Game. Shoutout muna tayo, guys. Wait lang. Lipat ko lang. Ayan. Oops. Yan. Okay. Okay, game. Wait lang, Magnus Wait lang. Mamaya ako sasagutin yung tanong mo. Okay, shoutout muna sa mga papakilala ko muna pala yung mga moderators natin. Of course, sila Ate Elisa C, at Ate Susan, Ate Trexie, James, Manat Mai, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoys, Anim Legion, The Greater One, Kina, PS Moderator, Ate Mishi Cruz, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, at kay Mod Seji. Okay? So, yan ang mga moderators natin. Sila ang bahala sa inyo pag merong pasaway. Oo. Tapos, shoutout din kay Marivic Giray, Mea Dizon, Alma Latawan, 51 Billion Movement, Marlene Monsarvas, Mary Jean Moron, Marlene Soriano, Rodora Agopiteo, Danny Zalameda Jr., Jocelyn Pinto, Abuterio, Sanitangke, Wilhelm Arcilles, Felicitas Sasis Nawe, Sanoske, Mitiang Gamboa, Makulets, Dan Reb Dominguez, Arlan Almendras, Loretta Daug Antonio, JDA Jericho Nicolas, at si Gladys Generoso. Okay? So, yan na muna mga guys mga kautsero. Hanggang dyan na muna yung ang bati natin. Kasi mukhang since na-bring up si Mima, paano ba sagutin yung tanong na yan? Nagtanong kasi si Magnus kung hindi ko ba itatopic si Mima. Okay. Ganito kasi, wait. Ayusin ko, parang lapit kung sobra. Ayan. Layo natin. Ayan. Ganito kasi mga kababayan. Hindi, paano ba? Nalulungkot ako mga kababayan doon sa nangyari kay Mima. Personally. Hindi kami ganun ka-close ni Mima kasi una, malalayo silang lahat eh. Malalayo kasi silang lahat. Tapos, although minsan kapag pag iniimbita ako nila Boss Mike, nila Takeru, nila Chris Ulo, pag ini-invite nila akong sumama sa kanila sa mga biyahe-biyahe nila like China, Singapore, etc. Sobrang busy ko naman kasi may school ako. So hindi ako basta-basta pwedeng lumabas-labas. Tapos minsan, nagkakataon kasabay kong yung biyahe namin ng pamilya ko, biyahe din nila palabas. So I mean, hindi talaga nagkakasundo pagdating sa schedule. Pero nakakasama ko si Mima before. Hindi man kami close, I would say she's
she's an acquaintance. Wala kaming naging malaking issue. Wala kaming naging away. Nagkaroon ng konting tampuhan noon, pero nothing big. I have nothing bad to say about the person. Wala akong mas na-resolve rin naman yung issue namin dalawa. And in fact, even after nun, kapag nagtatambayan kami nila Sangkay, nila Boss Mike, nakakasama ko sila. Walang issue. Maayos kaming lahat. Walang problema. Parang nagkita pa nga kami recently sa isang birthday party. Oo, nagkita pa kami. Walang issue. Tawanan pa kami ng tawanan eh. So, nagulat ako kanina to find out na ganun na nga yung nangyari sa kanya. Wala ako sa posisyon kasi para magkwento eh. Although alam ko na yung nangyari. And alam ko na rin yung motibo kung bakit. But I'm not in the position to say anything. Kasi unang-una, hindi naman ako pulis. Wala naman akong otoridad para sabihin yun. Pangalawa, hindi rin naman ako yung pamilya. Pangatlo, parang awkward para sa akin na gawin siyang content. Kasi nakikaibigan ko rin naman yung tao, tapos pagkakakitaan ko pa yung pagkamatay niya. Parang, ang off. Para sa akin lang ang off kasi. Kaya ayoko siyang i-topic. Oo, kasi parang si Sean Wayne, nung namatay si Sean Wayne, kaibigan ko rin naman siya. Kahit magkaiba kami ng politika, maayos ang aming pagkakaibigan, wala kaming samaan ng loob. Kahit DDS siya, loyalist ako, walang issue. Nung namatay siya, hindi ko rin i-content kasi buhay yan eh. Buhay kasi ng tao yun eh. So, bilang respeto sa pagkakaibigan namin ni Mima. Sorry, Kina. Nakita ko kasi yung pangalan mo dito sa chatroom. Ni Mima. Ayoko siya i-content. Oo. Respeto lang. Parang, ewan ko lang. I'm not speaking for the other vloggers ha. At hindi ko rin sinasabi na pinagkakitaan siya ng ibang vloggers. Ang akin lang, personal ko lang yun. Personal kong paniniwala na ayokong pagkakitaan yung pagkamatay ng kaibigan ko. Kahit hindi ko siya close. Ako lang yun. So, ayokong kaya nung tanong kanina si Magnus, kung i-content ko ba si Mima, hindi ko siya i-content. Ayoko. Ano yun? Konsensya ko na lang yun. Pero magko-comment ako. Hindi ko i-content si Mima. Pero, ang i-content ko, yung kawalang hiyaan ng mga DDS. Yan yung i-content ko. Bago tayo pumunta doon sa actual topic natin. Pakita ko lang. Kasi alam nyo ako mga kababayan. I operate. Sa akin kasi napaghihiwalay ko yung politika sa napaghihiwalay ko yung politika sa personal. At kahit na ang politika kasi yan eh, paniniwala lang naman yan eh. Kumbaga, it's something that you don't have to die for. Oo. At kapag may ibang namatay,
Sana, inuuna na lang nating irespeto yung pagkatao nung namatay. Regardless kung kalaban mo siya sa politika. Di ba? Ang mukhang tinanggal na ni Tribune. Pero kasi, um, kanina, nung nabalitaan ko yun nga, pagkamatay ni Mima, at nung binalita na siya, nakita ko yung mga comment section ng mga bali-balita. Sabi, deserve mo yan. Ganun. Sacrificial lamb daw para isisi sa mga Duterte. Pakita ko sa inyo. Ito. Ito yung mga kabobohan nito mga putang inang DDS na to. Pardon my French, ha. Pero kasi, wala ba talaga kayong limitasyon, mga hayop kayo? Yan, no? Tulad yan. Sacrificial lang para palabasin Duterte tumira. Kumita na yan. O baka unsihan daw sa droga. Ililink nyo na naman sa BP namin. Duterte naman pagbibintangan. Tapos, sayang, di na corn beef. Kakabash mo. Sino ba tong putang inang to? O Michael Cabria. Mga walang Parang mga walang aral ang mga hayop eh. Pasensya na, ha? Ito, yung mga yan, oh. Di ba? Sino pa? Yan, yung mga DDS dyan. Ano nyo ako mga kababayan? I will not wish death upon anyone. Kahit nga ay Digong eh. Ayoko ay Digong. Hate ko si Digong. Dahil binalangya niya ang Pilipinas. Pero, I will not wish death on anyone. Tapos may ganito ka? Mga taong ganyan, mga inutil na yan. Yan, tulad nitong hayop na to. Yan. Yung hayop na yan, Ito, inisyo pa yung yung pag-post ni yung pag-post ni Tribune kung bakit daw DDS. Ba't daw anti-DDS? Narrative daw, 'di ba? Ang script. Tira ulo. Ito pa isa, The serve daw, more to come. Yan, 'Di ba? Ano nangyari sa inyo? Corn beef 2.0, ayan, 'Di ba? Ano nangyari sa inyo? Alam niyo mga kababayan, again, hindi ko tinatopic si Mima. Hindi ko tinatopic yung pagkamatay niya. Ang tinatopic ko dito, yung kawalang hiyaan at kawalan ng moral ng mga DDS. Hindi, patay na nga eh. Hindi niyo pa nirespeto yung pagkamatay ng tao? Binash nyo na nga nung buhay eh. Hanggang pagkamatay, ibabash nyo pa rin? Paawa lang yan nyo?
Wala talaga kayong moral eh, no? Ano ba pinakain sa inyo ng mga nanay nyo? Nung bang nagsabog ang Diyos ng ano ng paigipagkapwa-tao sa mundo eh absent kayong lahat, natutulog kayo? Ano bang inuuwi ng mga tatay nyo sa hapag nyo? Tae? Para mag-isip tae kayong lahat? Mag-ugaling tae kayong lahat? Hindi ko alam kung saan hinuhugot ng mga DDS tong ganitong klaseng ugali talaga, promise. No joke. Hindi ko talaga alam kung saan nila hinuhugot yung ano, yung ganyang ugali nila na yan. Tapos ano sabi nila kahapon? Yung sinasabi nila kahapon na ano, human life, to hell with your human rights, I'll protect human life. Human life tong nawala, oh. Hindi nyo nga alam kung circumstances kung ba't pinatay ito si Mima eh. Buti sana kung katulad siya nung kay Sean Wayne na namatay siya at peace, di ba? Yung ano, kung nakapaghanda siya, di ba? Ayoko sabihin kung paano namatay si Sean Wayne eh. Pero at least, si Sean Wayne had warning, nakapaghanda siya, nakapag-prepare siya, nahanda niya lahat ng kailangan niyang ihanda. Eh, si Mima hindi. Binaril lang. Nasaan ang moral nyo? Ang kakapal ng mga mukha to, mga DDS na to. Tapos mga kababayan, kapag sa kanila na nangyari, iyak-iyak, hihingi ng awa. Tingnan nyo to. Ito, pinost ko to kahapon eh. Nakakamiss daw yun ng laban dahil do kay Tatay Mubit. Itong nag-post na to, hindi ko siya kilala. Pero, isa siya sa mga minomonitor ko kasi mahilig nga ako mag-relo. So, naka-follow ako sa kanya dahil sa mga relo. Nung nag-post siya nito, sabi ko, Lana, hindi na kita susundan. May minomonitor pa naman akong relo niya na gusto kong bilhin. Hindi na, sa iba ko na lang dadalhin pera ko. Lang ya, namimiss daw niya si yun ng laban dahil doon sa nangyari kay Mubit. Tapos, malaman-laman mo, yung pumatay doon sa Mubit, DDS pala. O, saan nyo po yung pupulutin ng mga moral nyo, mga DDS kayo? See? Isip nyo, gawa nyo. Kung paano kayo tumakbo, kung paano tumakbo ang isip nyo, patay, patay, patay. Pag may gusto ko, kailangan patay, patay, patay. O gusto niya magnakaw, pinatay niya. DDS pala. Di ba? Ganun lang naman yan eh. ABC of behavior lang naman yan eh. Activating belief. Activating belief, behavior, and then consequence. Yun lang naman yan eh. Ang paniniwala nyo, kailangan, kapag may gusto ko, patay. Gusto ko ng hustisya, patay. Gusto ko ng whatever, patay. O di gusto niya ng pera, pumatay siya. Di ba? Ganun lang kasimple. Anong consequence? Ayan, kulong. Ano masasabi nyo dito, mga DDS? Hindi ba niya deserve? Ano, gusto niyo rin patayin to? Kasama niyo to. Ayoko sana mag-comment eh, kaso kanina pa ako nagngingit-ngit dito eh.
Actually, nagpipigil lang ako kanina pa. Anong gagawin nyo ngayon dito? Human lives. Oo. Forget your human rights. I'm here to protect human lives. Oh. Paano to? Pinaniwalaan ba niya yung kabubuhan ni Digonggong na yon? Kaya sinasabi ko kahapon, mga babayan, sinabi ko kahapon, hindi mo pwedeng sabihin na poprotekta ka ng human lives well, at the same time, forgetting human rights because human rights stem from protecting human life. Sa Tagalog, kaya mo pinoprotektahan ang karapatang pantao ay dahil gusto mong protektahan ang buhay ng tao. Huwag kayong tanga, mga DDS. Tapos sasabihin nyo dito, deserve? Anong ginawa niya sa inyo? Maliban sa kumontra sa paniniwala nyo na huwag sumamba kay Duterte, anong ginawa sa inyo ni Mima? Kasabihin nyo deserve? Baka mas deserve nyo pa mamatay kaysa kay Mima eh. Anong ginawa sa inyo ng tao? Maliban sa kontrahin kayo sa pagsamba nyo sa Duterte. O gonggong kayo? Tapos sasabihin nyo, gusto nyo ng gusto, yung si Tatay Digong nyo wants to protect human life. Ugali nyo, reflection of your idol. Ni hindi kayo marunong rumespeto sa buhay ng tao. Namatay na nga, pinagtawanan nyo pa. Binash nyo pa, namatay na nga. Nung kalokohan yan. Walang ginawa sa inyo yung tao, maliban sa magkaiba kayo ng politika. Totoo lang. Tira nyo, mga kababayan. Hindi nyo naririnig yan sa kahit sinong pro-admin, pro-BBM. Hindi nyo naririnig yan. Kapag may DDS na namatay, hindi nyo naririnig yan. Kahit sino. Well, hindi ko na masabi sa iba. Ako, siguro I can speak for myself. Nung inatake sa puso si, what's his name? Medjaldea. Naringgan nyo ba ako nagsabi na deserve? Hindi. Wala. Hindi nyo ako mariringgan ng ganun. Nung namatay si Shanwin, wala kayong maririnig sa akin na deserve. Hindi. Kahit kalaba ko sa politika, hindi nyo mariringgan ng ganyan. Kung nakulong, malamang mariringgan nyo pa ako. Kasi ibig sabihin, may krimen silang ginawa. Okay lang yun. Deserve nila yun talaga. Pero yung mga ganyan, sakuna, trahedya, biktima ng krimen, hindi nyo mariringgan ng ganyan. Hindi nyo mariringgan ng pro-admin ng ganyan, yung mga Marcos supporters, hindi nyo mariringgan ng ganyan. Kasi nire-respeto talaga namin ang buhay. Iisa lang yan eh. Mababalik nyo ba yan? Diyos ba kayo? Para mabalik yan? Tapos sasabihin nyo, deserve. Paano nyo nasabing deserve? Inano kayo ng tao? Tapos sasabihin nyo, we want to protect human life. Ito nga eh, simple-simple, iisang buhay, hindi nyo marespeto eh. Paano kayo poprotekta ng human life? Yeah, si Kong Akop, correct. Annabel, tama ka dyan. Nung namatay si Kong Akop, binalanghiha din itong mga hayop na DDS na to.
yung tao. Gaganunin nyo pa. Anak kayo ng tipaklong. Respeto nyo na yun. Ibigay nyo na. Kinuha na nga eh. Ayaw nyo pa ibigay sa kanya yung katahimikan na deserve niya. Kasabihin nyo, buti nga kasi, di ba sabi ni Barsaga, nasusunod na raw sa impyerno si Jacob? No, ng tipaklong. Tapos sasabihin nyo, gusto namin protektahan ng human life, blah, 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 blah. Oh, don't give me that bullshit. You're just repeating meaningless lines from a propaganda machine. We don't actually believe it. Kasi kung pinapaniwalaan nyo talaga yon sa mga trahedya na ganito, hindi kayo dapat nagsasalita. Makiramay na lang kayo. Kasi kung hindi kayo ang nasasaktan, merong mga pamilya yan. May anak yan si Mima. May pamilya yan. Buti sana kung kriminal eh. Hindi naman kriminal to si Mima eh. Buti sana kung namatay siya dahil may ginagawa siyang krimen. Binubuhay niyan buong pamilya niya eh. Pati mga kapatid niyan, kung hindi ko, if I'm not mistaken, so may anak siya. Yung anak niya, binubuhay din ni Mima, pati buong pamilya niya. As in, parents yata at mga kapatid niya. Tapos sasabihin niyo, deserve? Anong ginawa niya sa inyo? Anyway. Ayoko i-describe agape kung paano. Alam ko kung paano. I have the police report. Pero ayokong pagkakitaan si Mima. Kasi kahit papaano naging kaibigan ko rin naman si Mima. Kaya ayoko siya content. Pero baka ito ipahiwalay ko. Kasi I don't think kinontent ko naman si Mima. I think pinagtanggol ko lang siya sa mga nambabasya kanya. Alam ko, Ate Mishi. Oo. Alam ko kung ano nangyari. May police report ako. I mean, mga kababayan, regardless sa politika natin, kahit ibalik lang natin yung pagiging, just the decency, yung pagiging decente na lang, yun na lang, ibalik natin, di ba? Wag na lang, I mean, mag-away, magtalo-talo tayo sa politika, walang problema, magtalo-talo tayo sa pananaw natin sa mga Duterte, sa mga Marcos, sa mga Aquino, sa mga liberal, sa NPA, magtalo-talo tayo dyan, walang problema. Sige, kahit magdebate ba tayo, bardagulan tayo, 24/7, walang problema. Gawin natin yan. Pero, wag niyong kakalimutan na politika lang yan. Hindi yan lisensya para kalimutan yung tao kayo. Kaya nga mga kababayan, paulit-ulit ko talagang sinasabi, kapag ikaw naging DDS, intayin mo. Mauubos ang iyong logic, mauubos ang iyong common sense, most of all and the worst of all, mauubusan ka ng moral. No joke. Kasi sisip-sipin ng Duterte yan. Sisip-sipin ng Duterte yan. Ngayon, mga kababayan, again, ayokong sabihin kung yung dahilan sa likod ng nangyari kay Mima. It's not for me to say. Hindi po ako pamilya, hindi po ako otoridad, at I don't think I am that close to Mima Alicia para to say na kaibigan ko siya. We're acquaintances. I would say we're friends, but we're not that close.
Pero nirerespeto ko siya, nirespeto ko yung gawa niya, nirerespeto ko yung politika niya. Hindi siya perfecto, definitely. Like all of us. Hindi naman tayo perfect. Pero, hindi yung dahilan para hanggang sa kamatayan niya, babuyin ng mga DDS yung pagkatao niya. Huwag niyong sabihin na nirerespeto niyo ang human life, mga DDS. Kung sa simpleng bagay na ganito, hindi niyo magawang rumespeto ng buhay. Hindi niyo marespeto ang buhay na nawala. Kahit sa buhay ng kalaban niyo sa politika. Politika lang yan, my goodness. Politika lang yan. Huwag niyo isuko pagkatao niyo dyan para sa mga Duterte, my goodness. Hindi nila deserve. Hindi deserve ng kahit sinong politiko. Kahit sinong politiko. Mapa Marcos yan, mapa Duterte yan, kahit Aquino, kahit sinong politiko. Hindi nila deserve na isuko natin ang isip, pagkatao at moral natin para sa kanila. Kahit sinong politiko sila. Kahit sino pa sila. Hindi nila deserve yan. Huwag niyong hayaan na maging ganun kayo. Buti sana kung sinasaksaan kayo ng pagkain sa lamo ng mga politiko, iniidolo nyo eh. Anyway. I guess I've given it enough time. Iniiwasan ko talaga eh. Iniiwasan ko mag-content tungkol doon sa nangyari kay Mima. And I think, ito siguro pwede. Pwede ko i-upload itong mga pinagsasabi ko ngayon. Kasi, pagtatanggol naman to kay Mima, kahit papano. That's the least I can do para sa pamilya niya. At, kaya yun. Nakikiramay kami sa pamilya ni Mima. Hindi ko siya nakasama ng matagal. But, you know, in the times na nagkasama kami sa pinaglalaban namin na politika, wala akong masasabi. Wala akong masasabing masama sa kanya. So, gabayan nawa ng Panginoon ng pamilya niya. At sana makamit niya ang hustisya. Sana. Anyway. Ayun lang. So, siguro kung makikita niyo yung mga post ko kay Mima, siguro ito lang. Ito lang, tsaka yung pinost ko kanina. Again, kasi nga ayoko talaga i-content eh. Ayoko i-content si Mima. Respeto ko na lang sa pagkakaibigan namin. Parang ang weird na kumita ako dun. Unless i-demonetize ko. But anyway. Unless na parang bakit kasi na kumita ako dun sa pagkamatay niya. Kaya dun lang. Anyway. Hindi naman yan yung topic natin. So, rest in power, Mima. Wherever you are. Okay. Sana tayo. Natapos na tayo sa shoutout. Nabubisit ka rin sa mga DDS. Ako rin eh. Anyway. Oy, si Addictus rin andito. Justice for Mima. Shoutout kay Addictus. Yan. Okay. Game. Pag-usapan natin to Caldero ulit. Balikan natin si Caldero. Kina hiwalay na lang ako nitong topic kay Mima. Tapos, upload mo as separate video. Okay. Game. Eto, bago tayo pumunta sa topic natin. Ito yung iniintay ko.
Actually, kanina ko pa rin iniisip yan. Sana ibalik ang death penalty na lang. Di ba? Kung gusto nyo ng hustisya, kung gusto nyo pumapatay ng mga kriminal, wala namang problema. Pero sana ibalik na lang yung death penalty para merong legal framework, para merong proseso. Na bago ka tsugihin, sisiguruhin muna na ikaw talaga yung mali. Kaso tinanggal kasi. Ba't kasi tinanggal yung... Dapat talaga ibalik yan eh. Dapat talaga ibalik. Death penalty. No joke.